Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, lokal na pamahalaan ng Lawag, target na gawing drug-cleared ang lungsod ngayong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jude Pitpitan. Upat na pulo kat upat pay a barangay dito syudad ti Lawag, ti Kalikagon ti LGU. Mapagbaling nga drug-cleared barangay sakbay ang may deklara nga drug-cleared dito syudad ti Lawag. Segon ken ni Mr. Hipolito Salva, focal person iti drug clearing dito syudad ti Lawag. Adan ti 30 ket upat a drug cleared barangays idinto nga duwa ti drug unaffected barangays dito syudad. Gapot ti panaka-establisar ti Balay Silangan itay na panatawan. Kompleto dagiti pasilidad nga i-require iti Philippine Drug Enforcement Agency tapno marehabilitar dagiti na iwawa ti danana pakaibilangan dagiti nagbali na pusher. Rumrumor nga adan ti nasarok 30 dati a pusher ka nagususar ti may pawil na droga ti na-rehabilitate iti unag tinasao nga Balay Silangan. Impasigurado ni Salva nga agtultuloy ti panakaipaay ti tulong karagito nga individual tapno nan anaydan at talikudan ti legal nga aramid kas kuma iti pangrugyanan ti panagbiag dagiti skills training tapno makaalad at trabaho kan dadumapay. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jude. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, tradisyonal na pagtatanghal ng moro-moro na ipinalalabas tuwing piyesta. Muling bubuhayin ng bayan ng Agoo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nagbalina na posible ti manamnamat pa na kay subli, ti maysa kadagiti kadana na tradisyon ti ili ti Agoo, kalpasan ti 10 ket maysa taon na panakasardeng na. Babayan ti Agoo Heritage Culture and Arts Office, naangay ti agsasaro na meeting manipod mayo idi na pan atawen, tapno mapabiyag manan ti tradisyonal na pabuya, mauawagan ti moro-moro. Ti moro-moro ket pagamo ti kadwa nakas maysa forma ti komedya, uno maysa teatro na ibatay kadagiti panaglalaban dagiti Kristiyano ken Moro, uno Muslim sa Jai Mindanao, amang angay kadagiti piyesta iti barbarangay iti Pilipinas, manipod iti panawan dagiti Kastila gingga iti agdama. Inrugi ti LGU ti grande panakaisubli ti daytoy ang makaawi sa tradisyon, tapno agtultuloy ang mataginayon tinabaknang kultural atawid ti Agoo La Union. Ti Heritage Culture and Arts Office babayan ti panangiwanwan ni Mayor Frank Sibuma, ket mangiladawan iti nadakamat a pabuya akas maysa dinamiko nga ibkas iti kultura makaawang dagiti lokal ken bisita. Ti panakayanak manen ti moro-moro ditoy Agoo, ket nabiyag a kultural apadas para iti amin. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Kasimbayanan program ng Philippine National Police o PNP, mas pinaigting pa ng kapulisan sa bayan ng Taft, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang mga personal hantaf to Municipal Police Station, hailarom hito na pamuno ni Officer in Charge Police Captain Angeline Cortado. Kabakyang Hivalues Life Coach Pastor Chelito Limsik. Inagdumara, hinpakighimang raw nga mga sektorhan kababainaan nga 4-piece beneficiaries, habarangay pangabutan na Taft, Eastern Samar.
Hining aktibidad nagpahat hi Pastor Limsik mga verses sa gikan ha Holy Bible. Samtang kataliwan hini hira Police Corporal de la Cruz ngan Patrol Woman Cristina Costa ay nagdiscuss may unong naman hito na basic provision ha Republic Act 9208, Republic Act 9262, Republic Act 7610, Republic Act 11479 ngan ha Republic Act 9165. Ining aktibidad in may pagsumpay hito na kasimbayanan or kapulisan simbahan na pamayanan program hito na Philippine National Police. Tikang didi ha syudad han Borongan, Dayan Camplon para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Sunod-sunod na buy-bust operation ikinasa sa Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza. Sunod-sunod karon ang buy-bust operation sa kapulisan ug PIDEA dinhi sa atong lokalidad. Dinhi sa lungsod sa Sogod, naghimo na usab sila sa ilang buy-bust operation ug nasikop ang tigpayuhot sa ginadiling drogas, ang gitawag og shabu. Sa miaging adlaw nasakpan uban sa taga PIDEA o sa Municipal Police Station sa Sogod, uban ning injong tigbalita ang nasaksihan ang pagrikisa o pagsikop sa gila nga high value individual dinhi sa atong lokalidad nga taga Zone 2 dinhi sa lungsod sa Sogod nga si Emiliano Bitor alias Emi. Nakuha gikan sa sospechado ang mokabat sa 205,000 pesos ang kantidad sa gituhuan nga shabu nga mitimbang kinig 30.2 ka gramos. Ang shabu nakuha gikan sa ijang posisyon. Pinaagi sa hiniusang pwersa sa Sogod Municipal Police Station nga gipangunahan ni Police Major Alfred Reynald Dauz, PIDEA Region 8, Southern Leyte RIU o ingon man Southern Leyte Provincial Police Office PDEO. Violations sa Section 5 and 11 sa Article 2 sa Republic Act 9265. Pinaagi sa operating unit nga gihimo sa buy-bust operation uban sa PIDEA Control Number 20001 o gingon man 02024-00381 51H nga miresulta sa pag-aresto sa sospechado. Ang mga ebidensya nga nakuha atol sa operation mao kining mosunod: usa ka silyado nga transparent plastic sachet nga may sod nga gituo ang shabu 0.2 gramos nga adunay estimated value nga 1,000 ka pesos. Unom ka silyadong transparent plastic sachet nga may sod nga gituo ang shabu ug miabot ang timbang niini sa 30 gramos nga may estimated street value nga 204,000 pesos. Usa ka genuine nga 1,000 ka pesos ug lain pang usa ka itom nga pouch nga may sod nga gituho ang shabu. Ang sospechado gida sa mga tinugyanan sa balaod ug gipasakaan kini og sumbong. Suma sa kapulisan paspas karon ang paglihok sa mga tigpayuhot sa ginadilang drogas ug klaro dayag na ang ilang tunol dawat nga sistema. Ang kinatibuk ang kwarta sa mao nga gituho ang shabu mukawbat sa 205,000 pesos. Balita gikan sa lungsod sa Sogod sa Radyo Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gemma. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Department of Agriculture, Northern Mindanao, naglaan ng 73.62 milyong piso na Quick Response Fund para sa Fishery Rehab Project. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Gituno sa Department of Agriculture Regional Field Office 10, nga gipanguluhan ni Regional Executive Director Carlene Sicollado ang kapin 73.62 milyon nga tseke ngadto sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources isip suporta sa rehabilitation project sa ahensya bag-ohay pa lamang aron masiguro ang malungtarong kalambuan sa pagkonserba sa atong kahinguhaan sa agrikultura ug tubig. Si Dr. Collado gapasalig sa iyang suporta niini alang sa mong proyekto.
Ang gahin gilangkuban kini sa paghatag og 1,259 ka units sa motorized made fiber reinforced plastic materials nga adunay multi-handling fishing gear, labor and materials nga mokabat ngadto sa 71.16 million. 58 unit net gear nga mokabat ngadto sa 670.65,000. Duha ka unit na payaw o 76.45,000, tilapia nga 89,060 pieces og milkfish nga 40,000 pieces nga nagkantidad og 379.6,000. Matud pa ni B410 Regional Director Yasay, ang paghatag og motorized boat fishing gear ug uban pang fishing paraphernalia lakip na ang supply sa fingerlings mo'y maghatag sa gikinahanglang interbensyon alang sa mga mangingisda nga apektado sa kalamidad sa 5 ka probinsya sa Northern Mindanao. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga Memorandum of Understanding para sa implementasyon ng Kaligkasan Program. Formal na nilagdaan ng sektor ng seguridad at lokal na pamahalaan ng Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bolanon. Entra na un Memorandum of Understanding al West Terminal Command, Police Regional Office ng Gobyerno Lokal de Zamboanga para na implementasyon ng Kaligtasan y Kalikasan o Kalikasan Program ng Siyudad y Entero Rehiyon de Zamboanga Peninsula. Al mention na programa ta konsentra fasilita ko ng mga environmental protection projects, ita presenta ko ng kooperasyon na magka-mention na ahensya ng gobyerno y stakeholders. El pirmada del MOU ya kondusina Camp Colonel Romeo Abendad na Barangay Mercedes, kaya atende ko ng aktibidad ng mga chief executives del magka-mention na ahensya y national convener del Kalikasan Program. Asigun konwasmin ko Commander Lieutenant General William Gonzales, bidvale el mekanismo del asosasyon na magka-mention na ahensya para mantener el paz y mientras sa protehe ko del ambiente. Desde Ako Siyudad Zamboanga, esta si Justin Bulanon para la Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Lokal na pamahalaan ng Iligan, kinilala ang mga atletang nagwagi sa katatapos na Batang Pinoy at Philippine National Games 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvidad Bashir. Giila sa lokal ng kagamhanan sa Iligan ang mga batanong atleta o mga magduduwa sa dakbayan nga malampusong nakadaog og nagkalain-laing awards sa miaging Batang Pinoy and Philippine National Games 2023. Sa record sa syudad, ang mga representante sa Iligan nakadaog og 7 ka gold na medalya, 9 ka silver ug 10 ka bronze. Kini mao'y nagpalipay o nagpasigarbo nila sa ilang maayong mayor, si Mayor Frederick W. Xiao, nga mao'y nanguna sa pag-ila sa mga kampiyon na Iliganon. Matod ni Mayor Xiao, ang dedikasyon sa matag-usa kanila sa ilang talento nagdasig sa tanan sa pagpadayon sa mga aktibidad nga makaayo alang sa masanag nga kaugmaon sa tibuok dakbayan. Mula sa RP Iligan, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alvidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.